Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ilang segundo lamang ang nakalipas si Master Ken ay nakarating na sa malaking bundok na huling pinagtamaan ng sinag na pinakawalan ni General Oliver. At maya-maya sila General Oliver at matandang Loss ay nakarating na din. At si General Oliver ay agad-agad na sinuri ang paligid ng bundok. At laking gulat niya nang hindi niya makita ang figure ni Lin. At si General Oliver ay agad-agad na bumalik kung nasaan nakatayo sila matandang Loss at Master Ken. At si General Oliver ay nagsalita at sinabi, "Master Ken, wala nga ang figure ni Prinsesa Lin dito. Totoo nga nakaligtas si Prinsesa Lin sa ginawa kong pag-atake sa kanya kanina." Sabi ni General Oliver. At si matandang Loss ay nagsalita at sinabi, "Ken, mabuti na lang ang prinsesa ay hindi masaktan at nagtamo ng malubhang pinsala. Ngunit paano nangyari iyon? Kitang-kita ko kung paano tumama ang kapangyarihan ni General Oliver kay Prinsesa Lin. At ang liwanag ay dinala siya papalayo hanggang dito. Paano hindi ko napansin na si Prinsesa Lin ay nakaalis sa liwanag bago ito tumama sa bundok na ito? Paano kung hindi napansin iyon?" Sabi ni matandang Loss. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Masyadong nakakasilaw ang liwanag dahil sa pinakawalan na teknik ni General Oliver. Kaya hindi nyo ito napansin o nakita. Ang inyong mga vision sa ganong klaseng liwanag ay hindi talaga lubusan nagagamit. Kaya hindi nyo ito napansin." Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni matandang Loss, ito ay nagsalita at sinabi, "Mabuti na lang ay ligtas talaga si Prinsesa Lin. Ngunit Ken, kung nakita mo si Prinsesa Lin na nakaalis sa liwanag na iyon at mas pinili na lumayo at tumakas para magtungo sa lahi ng barbarian, bakit hindi mo ito pinigilan? Alam mo naman kapag nangyari na ang prinsesa ay makarating sa imperyo ng barbarian, maaari itong mapahamak. Sa ginawa ng lahi ng mga barbarian sa ating lahi ay talagang nagpapakita ito na may galit sila sa ating. Kaya kung si Prinsesa Lin ay dumating sa imperyo ng mga barbarian, baka ito ay kanilang gawa ng masama at baka ikakapahamak pa ng buhay ni Prinsesa Lin iyon. Bakit mo hinayaan na makaalis siya, Ken?" Sabi ni matandang Loss sa tono ng pag-aalala. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi, "Loss, sa ginawa ng anak ko kanina na mas pinili na labanan si General Oliver. Makikita mo sa kanyang desisyon ay talagang gusto niya na ilabas ang galit niya sa lahi ng barbarian. Ang pagiging desperado ng aking anak na makaalis sa imperyo ng ating lahing elf upang tumungo sa imperyo ng mga barbarian ay talagang hindi na iyon magbabago pa. Kahit nasubukan ko pigilan ang aking anak na hindi makaalis sa ating imperyo. Gagawa pa rin ito ng paraan para siya ay makaalis. At baka mas maging delikado pa sa kanya ang ganong klaseng desisyon na gagawin. At isa pa sa pagiging desidido ng aking anak kanina. Baka kahit ako ay kanyang labanan para makaalis lang siya. Ang aking anak noon pa man ay hindi talaga nagpapapigil sa anumang nais niyang gawin. Sa totoo lang napabilib ako ng aking anak sa kanyang ginawa kanina. Iba na ang lakas na tinataglay ni Lin ngayon. At ang matalinong desisyon niya kanina para siya ay makawala sa kapangyarihan ni General Oliver ay talagang nakakabilib. At kahit na may galit sa kanyang puso habang nakikipaglaban siya kay General Oliver ay nakaisip pa rin ito ng matalinong paraan. Para siya ay makatakas sa ating pagpigil sa kanya.
Nalagpasan na ni Lin ang rurok ng kanyang kapangyarihan. Ang pagiging isang mandirigma ay nabuhay na sa kanyang katauhan. Hindi na natin iyon mababago palos. Si Lin ay anak ng mandirigma. Ang dugo ko ay dumadaloy sa aking anak. Nakakatuwa. Ang dati kong iniingatan na anak ay ngayon ay isa ng tunay na mandirigma ng ating lahing elf. At Los, wag ka na mag-alala pa kay Lin. Pagkatiwalaan na lang natin siya sa kanyang naging desisyon. At isa pa, ang imperyo ng lahi ng barbarian ay hindi madaling makita. Ilang libong taon na ang lahi natin elf sa mundo na ito. At sa matagal na panahon na lumipas, ang kaharian at imperyo ng lahi ng barbarian ay hindi man natin ito nakita. Na kahit na tayo noon pa man ay halos nalibot na ang mundo na ito. Lalo na ako dahil sa mga digmaan na nangyari noon sa bawat mga lahi na nandito sa mundo na ito. Kapag hindi nakita ni Lin ang imperyo ng mga barbarian ay babalik din iyon sa ating imperyo. Alam ko kung ganon nga ang mangyari, papasok sa isipan ng aking anak na ang lahi ng barbarian ay muli naman babalik sa ating lahi para tayo ay salakahan muli. Antayin na lang natin bumalik si Lin dito, Los, sa ating imperyo. Makikita mo hindi magtatagal nandito na ulit ang aking anak. Sa ngayon madami pa tayong dapat gawin sa ating imperyo. Madami dapat ayusin at paghandaan sa ating lahing elf. Tulad nga din ng sinabi ko, hindi pa ito tapos. Ang lahi ng mga barbarian ay maaari bumalik dito sa ating nasasakupan anumang oras, kaya kailangan natin maghanda na. General Oliver, ngayon na nandito na din ang iyong pangkat. Ang buong kasundaluhan natin na nasa lugar ng mga mangkukulam na elf ay papuntahin mo dito sa imperyo. At mag-utos ka ng ilang mga kasundaluhan sa iyong hanay na puntahan ang ibang mga general na nasa iba't ibang lugar ng ating nasasakupan para magbantay. Ang lahat ng nasa hanay nila ay tumungo dito sa mismong imperyo. At antayin na lang natin din ang ibang mga general na lubos pero naghahanap sa aking anak sa iba't ibang lugar sa mundo na ito. Siguro naman bago bumalik ang lahi ng barbarian sa ating imperyo ay nandito na lahat ang mga general at mga kasundaluhan natin sa imperyo. Dapat natin palakasin at patatagin ang pagbabantay dito sa ating imperyo. Madali nilang nalusutan ang boundaries ng ating nasasakupan at madali nilang nagawa na makarating dito sa mismong imperyo ng ating lahing elf. Ibig sabihin walang saysay kung magkanya-kanya ng pagbabantay ang ating mga kasundaluhan. Mas mabuti na isa lang ang binabantayan ng bawat isa at dito yon sa ating imperyo. Papalakasin natin ang pagbabantay sa loob at labas ng gate ng ating imperyo. General Oliver, isa pa, iwanan mo sa akin ngayon ang ibang matitirang sundalo na nasa iyong hanay bago ka umalis. Para tumungo sa lugar ng mga mangkukulam na elf at ang iba ay iyong isama sa pagtungo roon. Kung sakali man may makasalubong kayong panganib ay may mga sundalo kang kasama. Kailangan ko ngayon ng ilang mga kasundaluhan sa imperyo na nasa iyong hanay. Para kahit papaano ay may magawa kami at may maayos kami sa loob ng imperyo habang inaantay ang lahat. At isa pa, mas madali din natin mabubuo at maisasaayos ang lahat dito sa imperyo kung ang lahat ng ating kasundaluhan ay nandito. Sige na, kumilos ka na, General Oliver. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagsalita at sinabi. Masusunod, Haring Ken. Ako ay tutungo na sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Ngunit ako na lamang mismo ang tutungo sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Iiwanan ko na ang lahat ng aking kasundaluhan na sa aking hanay para makatulong sa iyo, Master Ken. At isa pa, mas madali makaiwas sa panganib kung may makasalubong man akong ibang lahi sa aking pagtungo roon. Mas madali sa akin makaiwas sa panganib, Haring Ken, kung ako lamang ang mag-isa. Kaya ang lahat ng sundalo sa aking hanay ay akin na lamang iiwan sa imperyo para may kasama din kayo habang wala pa kami. At matandang Los at Haring Ken, babalik din ako agad kasama ang lahat ng ating mga kasundaluhan na nandun. Kaya maiwan ko na kayo, matandang Los at Haring Ken. Sabi ni General Oliver, at agad-agad itong lumipad papalayo kila Master Ken at matandang Los. At si General Oliver ay tumungo sa direksyon kung nasaan ang lugar ng mga mangkukulam na elf. Sa pag-alis ni General Oliver, si Master Ken ay nagsalita at sinabi. Napakatalinong general din talaga nito ni General Oliver. At mapagpahalaga, lagi niyang iniisip ang kaligtasan ko at ng aking pamilya noon pa man. Lalo na ang kaligtasan ng buo natin lahing elf. Ang pagiging tapat at mahusay na general ni General Oliver ay hindi posibleng siya ang nararapat na maging kasama ni Lin habang buhay.
para pamunuan ang buo natin lahing elf sa hinaharap. Tingin mo Los nararapat ba si General Oliver na makasama ni Lin na pamunuan ang buo natin lahing elf sa hinaharap? Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni matandang Los ito ay nagsalita at sinabi. Ken, ikaw na nga nagsabi na si General Oliver ay isang tapat at mahusay na general ng ating lahing elf. At higit pa doon lagi niyang inuuna ang magiging kaligtasan ng iyong pamilya. Kaya alam ko magiging ganon din siya sa pamumuno ni Prinsesa Lin. Magiging tapat na general parent siya kay Prinsesa Lin Ken. Sabi ni matandang Los. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!